Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe. Nandito po tayo ngayon nanonood ng Title Tuesday. Ayan, nagsimula na yung laban. Round number 5 na Magnus Carlsen. D4 yung tinira. Kalaban niya po dito si Berdaya. Grandmaster Berdaya. The Vesh Bar. Danesh Bar. Ang hirap i-pronounce ang pangalan niya. Pero ano kaya nangyari, no? Hindi tumira si Berdaya eh. Ayun, nag-knight F6, pinartidahan niya si Magnus ng 30 seconds at nag-C4 lang si Magnus. Normalan yung tira ni Magnus ngayon ha. Hindi nakastream si Magnus ngayon eh. So I think he's trying to win the tournament this time kasi sa mga nakaraang Title Tuesday niya, nagda-dice siya eh. Tapos kung anong sabihin ng dice yun, yung tinitira niya sa opening na kung saan parang binababoy lang. Pero ngayon, linyang-linya po yung kanyang tinitira. As you can see, ito po yung Nimso Indian Defense na St. Petersburg Variation. O yan, sini-5 lang. O, knight lang umatras. Binantayan ba to? O, gaganito ba Reyna? Hindi, nag-knight lang dun eh. Hitting the pawn. Didepensahan ba? Ano yung gagawin? Linya para lahat yan. At ang nangyari nga before, D6 to depend upon na C4, E4. Ang bilis ni Magnus. Sabay ini5. Ayan, sinara. Napakabilis tumira ni Magnus. F4 ang pinawalan before. At yun nga ang ginagawa ni Magnus. As you can see, this is move number 13 na. At Magnus Carlsen, puro mainline na ang tinitira. Yan ang gusto kay Magnus. Para may natututunan talaga tayo. Kasi pag binababoy-baboy niya, hindi naman natin gagamitin yung baboy opening eh. At least ito, ang galing talaga ni Magnus, ang bilis. Talagang pag si Magnus, nagseryoso, no? Tingnan nyo, oh. 3 minutes plus 1 second increment ang time control, 2 minutes and 49 pa siya. Tapos, linyang-linya mga sir. So, dalawa tinira before. Yung isa nag-knight E8, yung isa nag-knight G6. O, tingnan natin kung anong gagawin niya. At makakita kaya tayo ng novelty. Hindi. Yun na nga. Bishop G5, linyang-linya pa rin. Knight E5. Yan yung nangyari before. At yun na ang novelty. Queen E8 na kung saan mali. Kasi may umatikabong sacrifice na ginawa na ni Magnus. And immediately, completely winning daw si Magnus. Yan ang Magnus. Magnus na yan. Ganyan yung mga galawan talaga ni Magnus eh. Magnus na yan eh. Oh, ano ba yan? Queen ganun. Ay, ito pala mas maganda oh. At naparesign na lang sir. Grabe kabilis ng pangyayari. Ibalik natin ha. Ang lupit po. Grabing linyahan ni Magnus oh. Sinacrifice lang yung tore. Magnus na yan eh. Grabe, no? Kasi, ang susunod nga po na tema, gaganito yung Reyna, sosok pang ganun, may mate. Ang tindi ni Magnus nun. Ngayon, saan ba nagkamali? Pagka Bishop G5 kasi, ang linya before is Knight E5. Ayun, Knight E5 pala. O, ang mangyayari dyan, magbi-Bishop C2 lang daw yan eh. Talaga? Bakit binibigay ito? Kasi pag binigay yan, bishop takes f6 daw, pawn takes f6, and then queen h5. At later on, kahit na nakain mo yung pawn sa c4, may mga ganun-ganon, o pwede din tulak, yan po ata yung pinakaplano, grabe, kawinin. At ang bilis pinanalo ni Magnus yun. Ngayon, masyado pang maaga, tingnan natin yung ibang laban. Ayan, kasali po dyan, sino bang maganda? Si Arjun Erigaisi. Eto, tingnan natin si Arjun Erigaisi. Kalaban niya si Basip Durarbaili. Nakalaban ko nung nakaraan niya si Basip Durarbaili. Ewan ko, napanood niyo. Siya po yung GM na napasok sa opening trap. Oh, grabe, pinaulit lang ni Arjun. Oh. Kinaslingan na mali pa nga daw. O, kinapture lang takes and then yun lang kaya mali. Ayun, may hataw dun. Paano mo didepensa sabay? May capture dito, pero may kain na ganun eh. Kaya, pag dinipensaan mo naman, threat yung tori mo, pati yung bishop. So, 1 pawn up na malinis ito para kay Grandmaster Arjun Erigaisi. Ayun, pakita natin yung score. 4 out of 4 sila pareho. Hindi makatira si Basip Durarbaili. Wala na, nangisay na po. Nangisay na natuluyan. At anong tinira? At tumira na ba? Hindi na nga tumira. Gumagalaw yung oras ah. Ayun, tumira na pala. Nag D5. Ayun. Nagkapalit-palit na gayon. And this is already winning for the side of Arjun Erigaisi. Grabe. Rook G8 na lang yan. Okay, tatakbo yung bishop. Bishop doon. Rook doon.
Pinalit yung Torre. Ano ba nangyayari? Pawn up. No? Kinapture lang muna ang Yoka Baby. So, pinag-isipan niya kung kakainin to eh. Yun, hindi niya kinapture. Yun ang kanyang ginawa. Dinipensahan lang, of course, para pagka-text may capture na ganun. And this is, parang 2 pawns up no? Pero, 1 pawn up lang. Yun nga lang double pawn kasi. 5 versus 4. Ang pangit ang pawn structure ng puti. Ayun, pumasok kung counterplay pero hindi, gumanon, binigay. Pag kinapture mo kasi may ganiri pa yan eh. I mean, ganun. Kaya yun na nga ang ginawa. Context lang, grabe yung magiging pass pawn, sir. Dami, check. Yan bang gagawin nyo na nga yung ginawa. Tapos nagpulak lang, sa'yo na yung pawn. Importante, makapromote. Ayun, chumek. Yun. Dumipensa, sumok pa. Okay, check. Malamang sa alamang. Yun na nga ang ginawa. Ano kasunod? Equal lang po, pero ganda ng pawn structure. Yun. Susok pa. At eto na mga kasunod niyan. Mukhang wala na. Wala na, sir eh. Check dito. Yan ang aking gagawin dyan kung ako. Hindi, inuna niya yung talon. Para pagka-check, didepensahan lang. Tapos ganun. Hindi nga, matinang pun. Ulong niya. Napakaon na lang. Ano pa? Ano bang gagawin? Tulak. Wala eh. Malayo to eh. Eto nakasunod eh. At naparesign. Grabe, no? Eto naman. Okay, tingnan din natin to. Uy, Daniel Darda versus Dennis Sasabik. Si Daniel Darda, if I'm not mistaken, siya ay World Junior Champion. Tinalo niyan si Hans Mok Niemann nung nag-World Junior Champion yan eh. Uy, yun lang. Yun lang, grabe. Hindi nakita Rooktex, no? Nag-Knightex eh. Biglang nag-winning pa yung white. May waga talaga ang chess. Ubos ampon, ayan. Grabe nakita nyo, nag-blunder si Dennis Lasabik. Eto Hindi niya nakita yung Knight takes G4, capture, and then Rook takes G4. Grabe tinira niya ito. Samantalang, ubos na. One rook down. I'm not sure ano nangyari doon. Bakit siya na pa H4 or H5? Siguro dahil sa time yun. Wala 3 seconds. Grabe parang obvious na yun pero hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa, sir, no? May waga talaga ang chess. Anyway, yun po ang nangyari so far. Ano lang standing? Pakita ko po sa inyo standing. Leading po si Magnus with 5 points and then GM Daniel Darda. Itsura din ton Daniel kasi. Tapos magaling din eh. Si Tamatabay Amin, Arjun Erigaisi, and Andrei Isipenko together with Martin at kay Shan Sargashan. Dami pa pala nilang 5 points eh. Marco Mate. Sambel. Tapos si Luca Jr. Asan si Karu? 4.5 may tabla na. Selector naman dyan din. Former World World Bridge Champion yan. At marami pang malalakas dyan. Hindi po kasali si Wesley. Hindi din po kasali si Niemann. Hindi ko nakita yung pangalan nila. So, abangan po natin yung next round. And then we will upload that too. Muli ito po yung coach. PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita. Kita tayo sa round number 6. Bye-bye po. God bless. Don't forget to like and share. That little mouse, 'cause I'm an albatross.